So eto yung nakikita ko sa inyong sir, Facebook page. 10 years old, nag-migrate na ako sa ibang bansa. I see. Then after 10 years, So maalala nyo, galing tayo dito sa bahay ni Abilina Perez. Ito yun Abilina Perez. Tapos ito naman yung bahay na pupuntahan natin. Bahay na Bato Cafe Apolonio. Ayan, so kasama natin si Sir Armar, ang General Manager ng Cafe Apolonio dito nga sa Bustos, Bulacan. yung bahay na to is tinayo noong 1858. Actually, 165 years old na siya na nakatayo. Even na abutan niya yung mga panahon ng mga Kastila, panahon ng mga Hapon, World War II, World War I, yung mga gera dati. Tapos, ang tawag sa bahay na to is Perez Bahay na Bato. Perez Bahay na Perez Bato. na bahay na Okay. Tapos, itong bahay na to, gawa siya sa adobe, stone. Kaya, puro bato yung sa kanya. Mula taas hanggang baba, sir, ano? Opo. So, parang ganun daw yung uso dati. Oo. Tapos, meron din kaming logo. Meron logo tong Cafe Apolonio. Itong bahay na to na double-headed eagle. Parang siya, nung mga panahon ng European dati, ang ibig sabihin daw nun is hierarchy ka or may kaya kang pamilya, ganun. Tapos meron din kaming tinatawag dito na arko. Arko. Yung pong storage dati. Ginawa nilang storage yun. Actually, yun inspired siya sa tunnel ng Fort Santiago sa Manila. Okay. Tapos itong bahay na to is one of the oldest preserved ancestral house dito sa Bustos, Bulacan. So, meaning, isa siya sa pinakamatandang bahay dito na preserved. So, ayun, parang overwhelming din na nakakataba ng puso. Kasi parang isa ka sa pwede nating sabihin kasing tagapag-alaga din ako nung bahay na to. Kasi nirent ako. Parang privilege ko din yun na parang nandito ako sa bahay na bato. Imagine yung mga ninuno nila na dito nakatira. Or like diba? mga lolo-lola nila na dito nakatira. Kasi yung Cafe Apolonio is inspired siya sa pangalan ni Apolonio Perez. Fourth generation ng Perez clan. So, dun siya nagsimula. So, mapunta na tayo sa restaurant. Sa restaurant, yes. So, tinurn siya into restaurant ng mga magkakapatid na sila Ma'am Coffee, yung may-ari ng bahay, noong 2015. So, noong 2015, super kilala yung restaurant na dahil sa yung team niya is very makaluma. And then, nag-match pa ng Filipino dish. Yes. So, parang nagmamatch siya na parang, nandito ako sa bahay ng mga Pilipino. Tapos, ang pagkain is Filipino. Parang gusto din nilang gano'n ng team talaga Parang, siguro naaalala nila yung mga lola nila or mga nila. So, until nag-COVID naman, tsaka sila nagsara for a while, then kami naman ang kumuha ng restaurant. Actually, sir, Armar, galing kasi ako dito nung June. So, ito sarado pa to that time na yun. Nung September lang po kami nag-resume. Nag-reopen. Okay. So, pakita ko lang din po yung menu namin. Sige, sige, pakita natin. Actually, not really the food. Kasi gusto naming i-educate yung mga kumakain sa yung mga customer namin na meron kaming small mysteries sa front ng menu namin para alam mo yun ma-inspire din sila na ma-preserve or alagaan din to kasi meron minsan nag-vandalize ng wall namin sa loob ng arko. So parang nag-decide din kami na ilagay na to sa menu. Actually, ang dami pong nag-react nun sa Facebook
na ba't nila ginawa yun. Kasi yung iba pa nga po nagsabi na dito pa ginanap yung wedding nila, dito naging reception. So parang meaningful din po sa kanila. Parang, so nakakalungkot din po para sa amin, lalo na sa amin, na pinagkatiwala po si bahay na bato. So parang nakaka-dismaya. Oo, totoo. Okay. Although, kilala na kasi talaga si Cafe Apolonio. So, parang maganda din po kasi yung tunog ng Cafe Apolonio. Tapos, nagmamatch din po talaga siya sa bahay. Actually. Parang iisipin niyo po na, halimbawa, papalitan namin ng pangalan ko, Armor's Cafe. Parang hindi siya nagmamatch. Oo. Tsaka parang magsisimula ka uli sa zero. No? Yes po. Tsaka, hindi naman po yun yung point eh. Yung history po talaga no. Cafe Apolonio. Yun po yung gusto namin ding ipakita sa tao. So, pinapapili tayo ni Sir Armar kung ano yung food na pwede niyang ibigay sa atin. So, ano na lang, sir, yung best seller mo? Ang best seller kasi po namin talaga is si Bagnet Kare-Kare. Inasal po. Then, pork pinakbet. Seafood pinakbet. Then, meron din po kaming sinigang. Sinigang na ano to, sir? Na may hipon po. Parang mas gusto ko na lang yung sinigang sa hipon. Sinigang na hipon. Pero sige po, opo. Okay, pasok tayo. Tara po. Yan. So, sir, ito yung tinatawag na silong sa mga bahay na bato, mga lumang bahay noong araw, ano? So, etong silong na to, sir, ito yung pinaka-restaurant. Dito kayo nagre-rent, sir, ano? Opo, dito po yung nag-receive kami ng mga guests. So, dito po namin nilalagay mostly. Then, madami din pong history about dito sa loob ng bahay na to. And dito sa entrance na to, kung mapapansin nyo, meron po kaming picture dito. Oo. Ito po, na pinapakita po dito na na-preserve po talaga yung pinaka-bahay or yung pinaka-entrance ng Perez bahay na bato. Okay, sir. Explain mo nga sa amin, sir, sino itong mga nandito sa larawan? Ito naman po yung, ito po sila. Ito po yung mga ito po yung si Apolonio Perez. Ayan po, mga great-grandfather nila, grandmother ng mga Apolonio, ng mga Perez po. Nilagay lang din po nila dito yan para daw syempre para makita ng tao sino yung may-ari, ano yung history ng bahay. So, ayun po. Pati po ito, pinahiram nila sa amin, yung mga gamit po na to. Ayan na. Fourth generation. Ito namatay na this year lang. Kaya siya nung natira. Nila. Tapos, ito po si Ma'am. Sino dyan, sir? Ito po. Ito po. Tsaka po. Sila yung mga fourth generation, sir, ano? So, ano yung araw ninyo dito, sir, na busy? Usually? Sunday po talaga. Sunday? Yes po. Yun po yung pinaka-busy talaga naming araw. And then, sumunod is Saturday, Friday. Then, ang pinaka parang wala namin is Tuesday. Okay. So, pero bukas pa din po kami nun. So, kailangan ba ng mga pupunta rito, sir, na magpa-reserve o walk-in, okay lang? I suggest na magpa-reserve po sila kasi hindi po namin alam yung dagsanong tao. Hindi po namin ma-predict, parang gano'n. Pero, walk-in is tumatanggap din naman po kami. Pero, pag po kasi madaming customers, parang baka po matanggihan po namin. Kaya mas maganda mag-book na lang ahead of time. Yes po. Pero, we will assure you na ma-accommodate po sila. Okay. So, etong table na to is more than 200 years. Ang tagal na. Yes po. Actually, mas matanda pa po siya sa bahay. Kasi really? yung bahay is 165 years. Pero ito pong yung table na yan is 200 years more. So, anong taon itinayo yung bahay, sir? 1858. 1858. Okay. So, yung taas, Sir Armar, ay tinitirahan ng mga Perez pa din. Mga Perez. So, hindi tayo pwede umakyat, ano? Yes po, restricted. Pero kung makikita nyo po yung taas, yung mga gamit din po is parang mas makaluma pa po. Actually, meron pong banga doon na nandito po sa frame na ito. Nandun pa rin po sa taas. As in, na-preserve pa din po yung... talaga? Opo. Tapos, yung mga upuan, meron pa din po. Yung
di ba meron po makalumang table dati na parang sa mga opisina, meron din po sa taas nun. Oh. Opo. Dito So naman, ito yung nakikita ko sa inyong Opo. ano sir, Facebook page. Opo. Ito po kasi yung best spot namin dito Oo sa nga, yes, Opo. tama. Parang ito yung touristic talaga na pinupuntahan. Ito yung Oo. tinatawag naming Arco. Dati Arco. po, opo. Yung sinabi ko po kanina is ito po yung dating storage ng mga Perez. Dito po nila iniimbak yung mga palay or mga tubig. As makikita nyo po sa kanila na may mga parang butas po na ganito. Hindi because binutasan namin, it's because of ventilation purposes po. Oo, para may hangin pa rin Opo. na pumapasok. Kaya minsan po dito malamig pa rin po kahit walang aircon or walang electric. Ay, fan. ramdam ko may malamig siya kahit maaraw. So etong portion na ito sir, itong arco na ito, kailangan bang i-book itong specific area na ito or Hindi naman po. Pero mostly po kasi dito talaga pumupunta agad ng tao kasi Oo nga. dito nila gusto Parang Oo. minsan nga po meron po kaming customer na willing to wait para lang makaupo Ganon. dito. Wala po silang reservation. So pag ako mag-isa, pwede naman ako dito? Yes po, opo. Okay. Meron din pala rito. Yes po, ayan po yung ilalim. Yan po yung Ah. sinasabi kong na-vandalize. Oo. Halika pa. Punta tayo dito. Saan dito yung na-vandalize, sir? Ito po. Na-vandalize? Grabe naman sila. Sinulatan po nila na. So, ibig sabihin yung mga nagsulat na yan, yung mga kumain dito? If I'm not mistaken, siguro po isa sa mga na-interview ko before na student kasi nagpapa-interview po ako Oo. dati. Oo. Tapos parang siguro hindi nila dinagyan nila ng ganyan. Oo. Sinulatan. Grabe naman sila, kung sino man sila. Minsan kasi pag mga estudyante, walang idea, no? Opo. Parang hindi din po sila, parang hindi nila alam yung history. Oo. Yung halaga na tinatawag, no? Opo. Yun. So, yun lang, medyo mababa lang, kaya ingat lang kapag pupunta rito. Anyway, ginaguide nyo naman sila, sir, no? Ayan po, may signage. Yan, may signage. Ayan. Talagang yuyuko po. Diba? So, para ma-experience mo yung pinakasilong ng isang lumang bahay. Pwede ka rito, no? Nga, ito yung highlight, no, sir, ano? Saka madami pong nagde-date sa loob ng... Ganon? Opo, parang... Yung mga lihim nila, no? Lihim Hindi na naman usapin. po, mga romantic naman po sila. Okay, hindi naman mga lihim. Hindi ito, sir. naman po. Mga nagtatago, joke lang. Hindi naman po. Then, tulad po ng sinabi ko, dito naman po tayo. Meron po kasi kaming parang minasa. Yung po talaga yung kilala sa Bustos din. Oo, mamaya bili ako niyan, sir, ha? Opo. Tapos ito po siya. Gusto din po namin siyang ilagay sa bahay. Kasi history din po siya ng Bustos na nakilala si Bustos sa Minasa Festival. Oo. Kasaba cookie Opo. na tinatawag. Opo. So, mostly na mga gamit dito sa baba ay gamit ng Mga Perez. Perez. Yes. Oo. I mean, hindi po mostly. Sa kanila po talaga lahat. Talagang Opo. sa kanila lahat, hindi Opo. mostly. Hindi Okay. po. Opo. Para klaro tayo. Opo. So, ibig sabihin, wala kayong ipinasok. Wala po. Kompleto na. Kumbaga, yung iba lang po ng mga ref, ganun. Okay, mga ganun So, lang. ayun po. Ito din po, medyo may history din po dito. Ginanchil yung kurtina. Talaga siya nung may-ari. Oo. Para mag-match po siya sa bahay. Oo. Galing. Nice. So, dito rin ba, sir, itong Cafe Apolonio, tumatanggap din kayo ng mga events, no? po, Sir, opo, no? tumatanggap po. Like birthday Opo. celebration, debut, wedding. Yes, may bigyan din po kami na-accommodate na po. Talaga po. Mga... Meron din po yung doble ari po siya. Parang yung Oo. earn po niya is dito minsahan. Ganon. Yung asawa po ng may-ari. Nice. Galing. Diba nakakatuwa na makakita ng mga lumang bahay na nire-purpose nila. At least kahit pa paano, nagagamit yung bahay, sir. Hindi nasasayang yung space. Diba? Lalo na kung dalawa lang kayo sa bahay or, diba? Hindi na din po kasi kaya ng may-ari po na magtayo, ipatakuin yung restaurants. Oo. Since malaki naman po yung tiwala sa kanya. Oo. Malaki po yung tiwala sa co-partner. Oo, yan. So, ulitin ko lang, hindi tayo pwedeng umakyat, ha? Po, sir. Kasi pasensya na Pwede po. sana
kung nandito yung may-ari. Kaya lang Opo. wala siya, nasa Manila. Opo. No, sir, Pagpapaalam po sana natin. Oo, Kaya lang papaalam. wala po dito eh. O, kaya dito lang muna tayo sa silong. Malay mo, Next time po. malay nyo next time bumalik tayo, pwede tayo sa taas, Yes sir. po, opo. Paalam mo kasi, sir, ha? Ayan. Ito yung Ba? hagdan, Pakita ko na lang yung stairs papunta sa taas. Ayan. So, hindi na bumababa dito yung may-ari. May ibang way na. Opo, sir, may ibang way po sa labas. Nasa Pero labas na. minsan pag dito po siya kakain, dyan din po, minsan bumababa siya. Pero napakadalang po. Pero ang hirap naman iakyat yan. Kaya ba ni... May naman po siya, parang helper naman po siya. Okay, okay. So, sir, ilang taon yung may-ari? Yung nandito? Nasa 50s, 60s? Mga ganon. 80s. 80s na. Opo. Kaya hindi na po nila kayang Oo. So, tas magkapatid po kasi sila Oo. na yung isa po is may alam sa operation talaga ng restaurant. And nag-migrate po siya sa Canada. Ay, sa US. Sa US na, Yes. I see. So, meron din silang parang pinaka-alfresco na tinatawag. Ayan, Ayan. So, pwede rin dito, sir, no? Ayan, alfresco. Especially sa gabi po, mas romantic po itong tingnan kasi yung mga ilaw. Oo. Kung meron din po kami, Parang gazebo inspired, no? Diba? Gate Apolonio ang tawag. Diba? So, yan yung bahay, Kita nyo. as in yan din po is preserved po yan. Wala pong renovation or wala Oo. So, magtataka kayo paano nila ginawa ang semento. Diba? Ano naman yan? Usually, yan? Itlog. Diba, sir? Lime. Buhangin. Ayan. Para makabuo sila ng ganitong types of semento. Kasi ang semento kasi natin, lumabas na yan, kung di ako nagkakamali, 1900s na eh. Oo. Pero nung 1800s, wala pa talaga. So parang adobe po talaga siya. Oo. Yes. Okay, ulitin ko lang, Apolonio Perez Ancestral House. Ayan. So, hindi tayo pwedeng makapag-view sa taas kasi hindi naman talaga ito open for public viewing kasi private siya at tinitirahan pa rin ng mga may-ari, ang 4th generation. Ayan. Pero malay nyo, magpapaalam tayo kung pwede tayong payagan in the future. 'Di ba? Pero hindi muna ngayon. Yung restaurant lang muna ang furniture natin, Ayan. Ayan, so dun sa mga kababayan natin, especially yung mga balikbayan na gustong mamasyal dito sa Bulacan. Ayan, so dito sa Bustos, Bulacan, I mean. So pwede kayong dumaan dito sa restaurant. And actually malapit lang ito sa Malolos sa may Barasuin Church. Mga 40 minutes away lang. Nandito ka na sa Bustos. Ayan. Siyempre, yung mga kababayan natin from other country, siyempre ang hinahanap nila yung mga authentic Filipino food na hindi natin madalas nakakain. Especially dun sa mga balikbayan. Okay, so dumating na yung food natin. Ito po siya. Ayan. Niluto po talaga siya sa palong. So fresh cook talaga, sir. So ito yung sinigang na hipon, sir, na ni-request natin. Ayan. Sir Armar, maraming salamat po. Thank you. Kain tayo. Sir Armar, maraming salamat po sa pag-welcome nyo sa amin. Ayan, maraming salamat Cafe Apolonio. Mabuhay po kayo. Bye-bye. May takeout pa ako.